Isang magandang pagbabalik po natin sa ating gagampanan, Mother pa rin ng Bulacan. Dahil ngayon po ay magbabago at lilipat na ang taon. Aalis na po ang 23, darating nga na sa atin ang 2024. Ang tangi ko pong maipagbibilin ay tunay na pag-ibig, pagmamahal, ang ating pag-initin. Paagtingin po natin ang tunay na makatotohanan sa pagmamahal natin sa ating pamilya. Na kung sakali man po at mayroong konting gusot na naganap, ngayon ko po masasabi na muli po natin lulukin at atin pong tuntungan at ating yakapin, ating pong balikan. Lingunin po natin ang dapat lingunin at para po maging maayos ang ating takbo ng buhay. Duktong ko po muli sasabihin sa inyo na ang ating buhay ay hiram. Palit-palit lang nabubuhay. Kaya ang tangi ko pong masasabi, sa 2023 na aalis na po ang sandaling oras na lang, ang aking pong paalala ay napakaganda. Harapin po natin ang tunay na katotohanan kung paano natin haharapin ang ating tunay na yanig pagkatao sa ibabaw ng mundo. Kaya ang pagbati ko pong ito ay isang pagyakap sa buong sandaigdigan, ang pag-ibig at pagmamahal ang dapat po nating panatilihin sa ating isipan. At sa kadahilanan po, kinakailangan po na kung tayo tatalikod, maganda po ang ating maging bakas ng alaala. Ang tunay nating pagmamahal sa dugo at buto at laman. Huwag po tayong lilimot, balikan po natin ang lahat. Kinakailangan pong magyakap-yakap at tunay na pinanggalingang pamilyang nagmamahalan. Kaya ako po si Mother pa rin ng Bulacan, sumasalubong sa inyo, bumabati sa inyong lahat na ang aking pagtuntong sa St. Joseph Chapel isang paalala, liwanag ng mundo, ilaw ng mundo, liwanag para sa tao. Kaya kung ako po'y naririto na muling nagbalik sa inyo na para kayo ay yakapin, bakasin po natin ang tunay na dating pinagdaanan. Ayusin po natin ang lahat na ito na ang ibig ko sabihin kung paano po natin ang pinasimulan na dapat nating mahalin lolo, lola, ang magulang at ang mga anak kung paano lilingunin. Ang aking po sasabihin sa ngayon isang kasabihan na kapag po senior citizen na, nagkakaroon po ng balik na kaisipan. Kaya kung sakali man po ako'y nananawagan sa mga pamilya at ang aking po aaturgahin ngayon yung kalalakihan. Kasi po ang mga may edad ng senior citizen, iyan po nagbabalik ang isip sa pagmamahal. Kaya kung sakali man po may malugang, may apo, lagi po sasabihin niyang pahalik nga, pahalik nga, pahalik nga. Ganyan po ang tao. Kaya kung ako man po tumayo dito, isang taglay na napakaganda ng aking sasaringin. Huwag natin pong bibigyan ng malisya ang mga lolo. At ganoon din naman po ang ating mga lola. Kinakailangan pong ating yakapin, tulungan natin, ating igalang, mahalin natin ang lahat. At ganoon din naman ang mag-aama na dapat kung ano ang respeto sa bawat isa, ito rin po ang ating gagawin. At lalo sa mga mag-asawa na sana sa pagkakataon at oras na ito, huwag niyo naman tatalian sa oras ang mga lalaki o babae. Siyempre, ngayon, sa panahon ngayon, napaka-traffic. Alisin natin ang konting higpit sa pagmamahal na pagsiselos. Ito ang aking pasalubong sa inyo para maintindihan ninyo ang lahat ng bagay na tutuntungan natin sa ibabaw ng mundo. Hindi natin hawak ang oras. Hindi rin natin hawak ang tunay na ugali sa ating kaisipan. Kaya ang tangi kong mababanggit pulos pang unawa sa darating na 2024. Ilang minuto na lang, ilang oras na lang ang bibilangin at naroon na tayo sa sukdulan na iiwanan natin ang 23 na napakaganda ng bakas na pinagdaanan. Ako po nagbibigay ng panalangin. Mahal na Panginoon, Ama naming nasa langit, nasa lupa, kami po ay naririto, humihingi po kami ng bukas na bendisyon. Kung ano man po ang lungkot na nagdaan sa mga araw at oras sa 2023, ngayon po naniniwala kami, bawit hugot po kami dahil ngayon po namin tataluntunin ang daan na patungo sa Panginoon. At kami po ay naririto na lagi po namin gagawin ang aming pakikipag-usap sa inyo.
Ama, Inang Birhen, alam ko po na ikaw ay naririyan. Hindi mo kami lahat pababayaan. Iminumulat ko po at sang-ayon sa bigay mo sa akin, Inang Birhen, sasabihin ko po sa mamamayang Pilipino, kayo po ang sasalubong, kayo ang aming kausap sa mga problema. Kaya ang dami kong masasabi sa inyo sa pagkakataon, Inang Birhen, ang ina at biyaya kapag kayo ay may problema. At ang ating amang kataas-taasan, siya naman ang nakaupo para ang ating mahal na Jesus, siya naman ang maghahatid para lahat ng ating problema ay makita. Ano pa po, ano pa kay ganda ng aking ibinalita sa inyo sa gabi ito? Mga anak kong nabilang, kayo sana ay gumising sa kadahilanan ngayon ay darating na naman at bubuksan ang maligong bagong taon. Manigong bagong taon ay sadyang narito. Manigong bagong taon hahakbang sa tao. Manigong bagong taon aayusin ang mundo. Manigong bagong taon bubuksan ang mundo. Kaya kung ano mang kiganda na inyong napakinggan, Mother Paring ng Bulacan nagpapahayag at tunay na nagpapatotoo at nagbibigay ng sukdulan na salaysay sa mga tao. Kaya kung kayo man ay nakikinig, sana ay ayusin ninyo ang mga dapat ayusin sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat sulok at lugar, sa bawat trabaho na ginagampanan, sa bawat hospital na kinalalagyan, sa bawat karamdaman na dapat ayusin, sa dapat karamdaman na dapat tuklasin, sa mga karamdaman na hindi dapat mabuyo sa dialysis dahil napakarami na ng dinadialysis. Kaya ako po'y naririto na humarap sa inyo as Mother Paring na ibabalita ko sa inyo ang buong pangyayari. Ang ating katawan lupa, napakaraming problema. Ngayon, i-broadcast ko sa inyo kung nasaan ang karamdaman na siyang nagkakalat ng lagim sa tao. Naririto po sa bandang kaliwa. Ang dumi, bakterya sa balakang at dito sa paa at dito sa tuhod. Kaya ang tagi ko masasabi, yan diabetes, ang ibig sabihin, bakteryang naiipon sa loob ng katawan na inipon natin parang bangko. Kaya kung ito man po na kayo ay nakarinig sa akin, napakatibay po paniwalaan ng ating langis. Kaya ito inulit ko sa araw at paalala, yung mga hindi pa nadadialysis dyan, i-broadcast ko sa ngayon na umin kayo ng palima-lima at ayusin ninyo ang pag-inom. At kapag ito ay kayo pinapawisan, uminom kayo na 1, 2, 3. Umaga-umaga, wala naman ang tiyan nyo. Tandaan nyo, dudumi kayo. I-follow up yung tubig ko ano yung sinasabi ko. Pagkatapos, ulitin pa uli nyo. 3 umaga. Pagkaraan, ulitin nyo pa ulit. 2. Kaya huwag kayong matakot, mga minamahal kong mga kapatid na nakikinig sa aking paliwanag sa pagsalubong sa araw ng pagdating ng ating 2024. Itong aking ibinibigay sa inyo isang pahayag tungkol sa langis na kinakailangan. At kung sakali man na narinig nyo ang Mother Paring na laging tinatalakay ang dialysis, kinakailangan matulungan ninyo ang inyong sarili. Alam nyo, nalulungkot ako kapag napakaraming dinadialysis, madali ito mapagtsatsagaan. Pero mga minamahal kong mga nakikinig sa akin, kapag kayo ay nabuksan na ng dialysis, wala ng tanggihan, tuloy-tuloy na yan, nagpapahinog na lamang kayo. Kung itong gagawin ninyo, itong aking binabalita na ang langis ay napakagaling, basta ang gagawin ninyong langis, yung kayo ang naglangis, coconut oil. Halang makasasama yan. Nasubo ko na. Kaya yung mga tao nagpupunta dito at nakikinig, napakalaking biyaya ng langis para sa tao. At kung sakali man na kayo ay may budget, hindi masama na i-try out ninyo ang aking nalalaman na ibinuburger ko sa buong mundo ang paglalabatiba. Kaya lang, ang dami kong masasabi, huwag kayong magdudunong-dunungan sa kadahilanan na kapag nagkamali, kahit anong galing ang gawin ninyo, mapipintasan pa rin kayo. Kaya kung sino may karamdaman, pakinggan nyo lamang sa araw na ito ang aking pasalubong sa inyo. Lalo-lalo yung hindi pa nadadialysis, magsikap kayo ng langis. Pakinggan nyo mabuti ang aking nasa Facebook na Amparo Santos at hindi kayo madidihado. Napakaraming taong nanonood ng bagay na ito. Maraming taong natutulungan.
Naririto po ako at tumaharap ako sa inyo na kung sakali man binanggit ko at isinabay ko na rin po sa araw ng pagsalubong itong aking nalalaman na sumunod lamang kayo, hindi kayo madidihado. At ganun din na kung marami kayong bakterya at mga malalaki ang mga tiyan ninyo, subukin nyo, ha? 3 sunod-sunod, sige, laban kayo. Langis, ilalabas niyan ang mga bakterya, huwag kayong matatakot. Hindi ba? Gusto pa niyo mabuhay? Hahanguin kayo. Kaya ang pagsalubong ng taong ito ay napakaganda. Salubong din sa langis na nalalaman ng Mother Paris. Ano at kay ganda ng aking binulgar, mga anak na nabilang. Kayo'y aking tinawagan para maintindihan niyo ang pakaliwa at pakanan. Ganon din naman sa mga mayoma, kinakailangan din ito ay yung pag-ingatan. Lalo na rin din sa buwa. Kaya pala nagkakaroon tayo ng matinding buwa na umusod. Kapag marumilin ang loob, lumalabas, umuuho. Kaya itong aking natuklas nito, kung sakaling man sa aking pag-broadcast nito, masasabi pa kayo sa akin, wala na. Kasi alam nyo ba, babasahin ko po, tunay lang akong nagmamahal sa mamamayang Pilipino, lalo-lalo na sa ating mahal na Pangulo, si President Bongbong Marcos, sa kanyang pangangasiwa. Kaya itong aking pahayag nito ay sa pagsalubong, mamayaman, mamahirap, kinakailangan na kung kayo ay may kaprasong paniniwala, kung kayo may kaprasong paniniwala, may kayo ay tatama. Pero pag kayo ay pag wala kayong paniniwala, hindi kayo tatama. Kaya kung sakali man, ang sagdaigdigan ay aking tinatawagan sa tuklas ng Mother Paring ng Bulacan tungkol sa langis. At lalo-lalo na sa mga prostate, mga minamahal kong kapatid, dahil ito ay aking natuklas dito, na ako'y sumusubaybay sa aking mga minamahal na senior citizen sa kadahilanan kayo ay dumadayo dito, yung mga seaman, yung mga 30 years service sa seaman, yung 40, yung 35, yung 15, yung 10, naririto sila. Kaya na kung sakali man at kayo nakikinig ngayon, nagmamahal ako sa kalalakihan. Ipagtatapat ko sa inyo na ako natanong yung babae, pero lalaki rin ako. Sa kadahilanan ay pinagkaloob sa akin ng aking mahal na Panginoon. Tungkol sa pangkalusugan ng buong pangkalalakihan. Marami akong nalalaman, kaya ibinurgan ko sa inyo at ibinabati ko kayo na sumunod kayo ng kapraso para matikman ninyo ang tagumpay. Ano at kay ganda ng aking ipinagkaloob, aking mga anak na naturingan, na nabibilang kayo. Ang aking tinatawagan sa araw at oras na ito, yung mga nagkaroon ng pagsasama na 2 taon, 3 taon. Ngayon ay oras na para gunitain ninyo ang tunay na pag-ibig at pagmamahalan. Kinakailangan kung ano ang dapat pansinin, yakapin. Kung wala na ang pagmamahal, yung bilang kaibigan man lamang. At ang dami kong magpagbibilin sa inyo, sana at nawa, huwag niyong sakupin ang pagmamahal sa isang anak. Ibigyan niyo ng laya. Kasi hindi naman yung ginawang nag-iisa yan. Lalo yung mga kasal. Ibabalita ko rin sa inyo sa araw na ito na pagsalubong natin sa 2024. Kapag kayo ay kasal, hanggang matapos ang mundo, yan ang asawa nyo. Basta kayo kasal, kasi may papel kayo. Ano pa at ang aking pabalita ay kay ganda na nilalalos ko na ang pagsalubong para sa tunay pagyaman natin. Ang ibig sabihin, magiging dakila tayo. Pag tayo ay nagmahal sa ating kapwa-tao. Hindi pinag-uusapan dito ang yaman pinansyal. Ang ating pag-uusapan dito ay yaman ng sandaigdigan, yung magandang ginagampanan natin pangkasalukuyan. Kaya tuloy-tuloy ang pagbasa ni Mother Paring sa pagsalubong sa taong nabibilang. Kaya ngayon, naririto na muli ang pagpapaliwanag ni Mother Paring sa mga bawat karamdaman, titignan, aalagaan, kung ano dapat lingunin, magmahalan. At kung sakaling man na kayo ay may konting kasalanan sa mga asawa ninyo at kayo ay medyo nakalimat, ngayon ay pagkakataon na yumakap kayo at humingi kayo ng sorry. At ipararamdam ko rin sa inyo na kung kayo ay may utang, medyo kalingain nyo ang inyong pinagkakautangan dahil hindi rin maganda na kayo ay pinagdarasal na hindi maganda ng kapwa. Hindi ko sinabi na may sumpa o masama yun. Kaya kayo tinatawagan ko, hindi masama ang makipagliwanagan sa utang. At tinatawagan ko rin kayong lahat na magsipag
Bayad kayo ng buwis para hindi lumaki ang tubo sa inyo. Kinakailangan dahan-dahanin natin. At ang ibig ko sabihin sa pagkakataon ito, ang katipiran ang ating ibigay. At ganun din, huwag natin gastusin ang ating pera kung walang kabuluhan. Matuto tayong mag-ingat ng pinansyal. Kasi napakahirap ng pera sa panahon na yan. At lalo na ngayon, yung mga nagninegosyo. Pag-aaralan yung mabuti, ang inyong ninegosyohin. At ang masasabi ko pa rin sa araw na ito, na pagsalubog natin sa bagong taon ng 2024, huwag kayong masyadong mapagtiwala. At kung kayo ay may hawak na papel, lalo sa mga dokumento, isa lang ang inyong pagkakatiwalaan. Ang sarili nyo, gisingin ninyo. Kung ang sikreto hanggang 2 lang. Pag naging 3 na, hindi na sikreto yan. Kaya Mother pa rin ng Bulacan ay muling nakangiti sa inyo para kayo ay salubungin. Kung ano ang kinakailangan, ipaayos nyo, patignan nyo. Lalong-lalo na yung mga ngipin. Huwag nyo pababayaan. Pupunta agad kayo sa dentista. Kung ano ipapayo ng doktor, makikinig kayo. Kinakailangan maagapan at nang hindi magkaroon ng cancer. Ibabalita ko rin po sa inyo sa araw nito at pagkakataon nito. Apakabilis po tumakit ng cancer. Ang cancer, magugulantang ka pa, emergency, 1 buwan lang. Alam nyo, ang sinyalis ng cancer, sasabihin ko sa inyo, hanggang alas 12 sa hanggang tanghali, hanggang alas 12, napakaganda ng katawan nyo. Pero pag nag-alauna, hanggang alas 4, para na kayong halamang kulimlim. Ang ibig sabihin niya sa sigaw ng Mother pa rin, sa December 31, ang ibig sabihin niyan, maraming nakapondo na bakterya sa loob ng inyong tiyan, inyong bituka. Kaya kung sakali man na ang labatibay hindi nyo pa natututuhan, langis ang aking kinakandidato sa inyo para maiwasan ninyo, iwanan ninyo ang inyong kayamanan, iwanan ninyo ang mga anak nyo, iwanan ninyo ang minamahal ninyong asawa. Kaya sa muling pagbabalik ng Mother Parade, isang napakagandang pagyakap sa buong sandaigdigan, ang pagkakaisa, kinakailangan isaayos ang lahat ng trabaho. At ganun din naman sa mga nagpaplano, halimbawa na sila kakandidato, iisipin muna nila kung sila karapat-dapat. Huwag yung basta susunggap sila ng alangan. Kinakailangan na titignan nyo muna at pag-aaralan nyo. 10 beses isipin bago yakapin at trabahuhin. Kaya ang Mother pa rin ng Bulacan ay bumabati na isang maligayang pagdating na ating bagong taon, bagong hanap buhay, bagong tatalakayin, kakasamahin sa buhay, bagong haharapin, pakikipagkaibigan, bagong tatalakayin, bagong tatalakayin sa lahat ng gagawin natin sa araw-araw. Kaya ang tanging masasabi ko sa inyo sa araw na ito na ako'y nakusap dito sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabi, Giginto, Bulacan, ang yanig ng pag-iisip, ang yanig ng sapat na talino na gagamitin ng isang tao. Kaya kung sinabi ko man sa inyo na kinakailangan na ang lahat ay ating ayusin, ang ating lugar, ang bawat sulok sa ating titulo ng lupa, huwag kayo makikipag-away. Kinakailangan na lumugal kayo sa tunay na kalalagyan. Yung kalsada, huwag nyo sakupin. Bigay nyo yung daan. Kasi pare-pareho naman tayo mawawala sa ibabaw ng mundo. Bakit kayo makikipag-away? Kapag ang tao'y walang kaaway, mabuting tao. Kapag ang tao'y maraming kaaway, walang kwentang tao. Ganon din naman sa inyong serbisyo, sa inyong panunungkulan. Huwag niyong pababayaan na maraming nagagalit sa inyong tao. Kasi ang trabaho, ang inyong tinanggap sa buong mundo, sa inyong trabaho, weather lamang yan. Kaya matuto kayong makisama. Kaya kung ako man ay naririto na sumigay sa inyo na isang maligayang Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Ang ibig sabihin ng Happy New Year 1, buksan ang pag-iisip sa tatrabahuhin sa taon na ito. New Year uli agad. Bubuksan ang magandang pakikisama sa pamilya at pagmamahalan sa lahat ng bagay. Hanggang sa tatrabahuhin, hanggang sa hospital, hanggang sa gagastusin, hanggang sa yayakapin at mamahalin at kakausapin. Yung number 3. Ang ibig sabihin ng Happy New Year na pangatlo, magandang yanig ng Diyos ang kakatok sa inyo
sa pamamagitan ng mother pa rin ng Bulacan. Na kung sakali man at ang lihim, marami kayong hindi natutuklas. Ang mother pa rin ng Bulacan, hindi nagsasawang magpaliwanag ng paikot-ikot sa lahat ng bagay. Lalo-lalo na sa ngayon, mag-ingat kayo sa putok. Ang putok ay mahalaga at inyong pagsalubong. Pero ang mahalaga, ang pagtawag natin sa ating mahal na Panginoon kung ano ang dapat gawin natin. At kung paano natin huhugasan ang ating pagkatao sa maganda at mabuting asal. At bitiwan din natin ang ating pagsasalita ng sobra sa kapwa. Ang tangi kong banggit sa araw at oras na ito, anak, apo, manugang, lolo, lola, yakapin, mahalin, pag-aralan ang lahat ng bagay. Nananawagan din po ako sa buong kapuluan, lalong-lalo sa mga nasa kulungan. Bumabati ako sa inyo ng maligayang bagong taon. Huwag kayong malulungkot, magsipagdasal kayo, ang Diyos ang patnubay natin. At ano malay nyo, ang nakakasiwa sa inyo, bubuksan ang pintuan para kayo ay makalaya. Bibilisan ang pagganap para matuklas na kayo ay makaligtas sa inyong malalim na kinalalagyan. At ibigay sa atin ang ating mahal na Panginoon sa pagkakataong ito. Ginagawal po ang Mother Parin. Isang magandang gabi, mga anak ay pakinggan. Ako'y nandirito, kayo ay aking binulahaw. Kayo'y aking sinigawan, boses ng Mother Parin ng Bulacan, kaya kayo ay gumising sa bagong taong nabubuksan. Bumabati rin po ako sa mga negosyante na kumakatok ako sa inyong pintuan, dagdagan pa ninyo ang inyong negosyo at uunlad. Ganun din naman po sa mga nagpapaupa, ayusin ninyo ang inyong mga paupahan para lalong gumanda at tignan ninyo kung ano-ano kailangan. Nananawagan din po ako sa inyo, lalo-lalo na sa kuryente, i-double check nyo po para ang sunog ay maiwasan. Nananawagan din ako daw sa mga may Christmas light, ayusin ninyo na hindi kayo lumuha. Ano at kay ganda ng pinag-usapan, ang Diyos ay lumigat sa taong mamamayan. Kayo'y naririyan na nanunungkulan ang batas ng Diyos ang dapat maraig sa kinalalagyan. Ano pa po at kay ganda, ang aking panalangin na sa gabing ito ay tungkol sa, ito po, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, kami po ay naririto. Humihingi po kami ng pahintulot sa lahat ng bagay. Alam po namin kung minsan ay nagkukulang kami. Kayo na po ang manatili sa aming isipan. At kung saan po karapat-dapat, doon niyo po kami dalhin. At sana po ngayon na itatutuhan namin ang diwa at hiwaga ng buhay sa mundo. Lagi niyo po kami pangangasiwaan. Kaya hindi na po kami hihiling. Alam po namin, Panginoon, na alam na ninyo kung saan niyo po kami dadalhin. At alam din po namin na hindi mo kami pababayaan masilat. At naririto rin po kami na nananawagan sa mga new generation ang kanilang tunay na pagmamahal sa magulang sa kadahilanan na weather lang ang buhay. Hanggang may buhay, mahalin ang magulang. Hanggang may buhay, mahalin ang dapat mahalin. Kaya ako nananawagan sa buong kapuluan na maraming salamat po, Panginoon, sa bigay pala mo sa amin dito, lalo na sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan as the place of Mother Parin. Bumabati rin po ako sa lahat ng nagpa-follow up sa akin, sa mga naturuan kong mga maglabatiba. Nananawagin din po ako sa lugar ng Mindoro. Ipagpatuloy nyo ang pag-inom ng langis at alam ko na marami kayong katanungan sa akin. Hindi nga lang ako nakasasagot. Kaya kung kayo man inatikman nyo na langis, hindi masama na ulitin nyo ito na meron lamang planto, 4 na kutsara, 5 kutsara. 3 araw na sunod-sunod. At ang pinakaalaga po sa katawan ng tao ng langis na aking natuklas, 15:30 ang ibig sabihin sa isang buwan, 15 katapusan, 5-5, para masuportahan po ang aking katawan na hindi po yung nangangalog, hindi po maninigas ang tuhod, hindi po magkakaroon ng manas. At kinakailangan din po matuklas ninyo na sinabi ko sa inyo na naririto lang lahat ng bakterya sa kaliwa. Kaya kung itinuro ko sa inyo ang lahat na ito, marami kayong matututuhan at kung sakali na
ako po may buhay pang kapraso na ibibigay ang ating Panginoon, maririnig niyo akong paminsan-minsan. Kaya lang po, hindi na, ang aking pong pagganap dito hindi na tutok. Hindi po kagaya ng mga nagdaang ilang araw na talaga pong ako binarasok po ang lahat. Kasi po, nakita niyo naman po ang age ko. 84 na po ako ngayon. Ngayon po, meron na rin po sumasakit sa akin. Hindi na lang ako dumadaing sa aking pamilya at sa mga ginagamot ko. Makikita niyo po ako kahit na ako meron nararamdaman. Talagang nakangiti pa rin po ako basta ako pinuntahan ng mga tao. At tinatawagan ko rin po ang mga magpapagamot sa akin na sana po kung sila pupunta dito, kumpletuhin po nila yung mga gamit nang hindi po nagkakaroon ng problema sa gamutan. Kasi po ngayon, natuklas ko po muli na ito po palang colon cancer, nakagagamit ng 2 tintong langis. Nilalagay ko po sa labatiba ang langis. Pagkatapos po, bobordet na po yun. Kaya po, hindi birong bakterya ang aking pong araw-araw na hinihipo. Kaya kung sakali man po na kayo nakapag sa akin ng kapra-kapraso, sana naman po idagdag-dagdagan nyo. Biro lang po yun. Marami po salamat sa mga nakikinig. Maligayang bagong taon darating sa atin sa pagmamahalan at lahat ng bagay. Ako po aawit ng isang hindi ko po alam kung ano. Ito po. Diyos ko po. Ngayong ito'y narinig nyo, biyaya ng may kapal, tunay rin ding mga saysayan. Di ninyo malilimutan ang Diyos, laging namatnubay sa mga taong nilalang. Pangangaral na walang humpay, di nyo malilimutan. At ngayon ay naririto, bendisyon ng may kapal. Kung kayo'y may katanungan sa lugar ng Bulacan, babaeng nauutusan, sangkap liwanag ng mundo, ang di nyo malilimutan. Amang makapangyarihan at ang Inang Birhen ngayon na sa inyo'y nagsasaysay, lalo na kung nasa lugar at panig ng karamdaman. Inang Birheng nagmamahal sa mga taong nilalang, di ninyo sadyang malilimutan, Inang Birheng mapagmahal. Ang balita ko'y kay ganda, mahal na Jesus po ay narito bilang sa katotohanan. Ngayon po ay narinig nyo ang mahal na Jesus ngayon, sadya hindi nagtagumpay. Ang banggit ko'y patotoo, dapat ninyong malaman. Ako po ay mangungusap ng kapraso sa inyo, sang-ayon sa aking nalalaman. Ganito po yan. Nang ako'y bigyan ng eksamen ng mahal na Panginoon, na pinatulog po ako ng 4 na gabi at 5 araw. Nang ako po'y umakyat doon, ang sinabi po sa akin ng mahal na Panginoon, ganito. Ang akin pong nakita ang highest Father. Ang Inang Birhen naman po, wag po kayong magtataka, yun po akin nakita. Ganyan lang po ang taas, half face. Ang mahal na Jesus po naman, naku po, ang aking nakita, wala po siyang katulad sa ibabaw ng mundo. Marami po akong nakita foreigner, wala po siyang katulad. Kaya kung ako lang po isang sculptor, palagay ko po, maididibuho ko. Kaya nga lang po, hindi ako sculptor. Napakaganda po niya. Kaya ang aking masasabi ngayon ay ating daigdig ng pagbabago. Huwag po natin ipagpilit na ng mali, wala po tayong panama. Hindi niyo po ba alam? Kapag tama, hindi pinag-uusapan. Pero pag mali, binabati. Kaya, ang aking pong paliwanag sa gabing ito, dating-dati. Kaya ang sabi ko po ngayon ngayon, ito'y narinig nyo, bigay pala ng may kapal, na di nyo malilimutan ngayon magpakailan paman.
Babay po sa inyong lahat at maligong bagong taon sa pagsalubong ng lahat ng taong mamamayan, lalong-lalo sa sandaigdigan at ating mahal na bansa. Marami pong salamat sa lahat. Bumabati ako sa lahat. Bye-bye!